Pahayag ito ni Senator Soto tungkol sa kasong naisampa sa kanya, yung indirect contempt sa Supreme Court at saka yung kay VP Sara na impeachment. Ito ang kanyang pahayag. Hindi dapat pag-aksayahan ng oras ang kasong isinampa laban sa akin. Tito Soto, iginiit na ang dapat pag-aksayahan ng panahon ang impeachment ni VP Sara. Paano ka makakasigurado, Senator Soto, na makakaabot sa Senado yung impeachment ni VP Sara? May script na ba kayo? Atat na atat siya sa impeachment ni VP Sara. Sabi niya, pagdating dito sa Senado, Monday to Friday, tuloy-tuloy lang para matapos ng... Grabe, nakakatulog pa ba ito ng mahimbing? Kaisip sa impeachment ni VP Sara. Iginiit ni Senate President Tito Soto na hindi dapat pag-aksayan ng panahon ang isinampang kaso laban sa kanya na indirect contempt kaugnay sa umano'y pang-iinsulto at paglapastangan sa Korte Suprema. Para kay Soto, wala siyang nakikitang mali sa kanyang naging pahayag at nanindigan siyang ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin bilang isang mambabatas. Dagdag pa ni Soto, sa halip na pagtuunan ng pansin ang contempt case laban sa kanya, mas makakabuting ituon ng Senado ang oras at enerhiya sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa kanya, mas malaki ang epekto nito sa bansa at sa pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Una muna tayo dito sa kaso niya, indirect contempt. Nagtatanong siya, bakit ako lang? Attorney Topacio, patas, maging patas ka naman. Marami naman kaming nagsalita laban sa Supreme Court decision. May mga pinangalanan siya Supreme Court, retired Supreme Court Justice Adolf Acuña, mayroong Pare, may Aquino, may Attorney Wilfredo, Manolo Quezon, mga ganun Hindi naman sila sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Nagpahayag sila ng opinion. Ako, hindi rin ako sumasang-ayon. Nagpahayag ako ng opinion. Bakit ako lang ang inyong kinasuhan? Bakit sila hindi? Gusto pa niyang idamay. Maganda ang paliwanag ni Attorney Respicio. Bakit siya lang ang kinasuhan? Sabi, Mr. President, ikaw lang ang kinasuhan namin dahil ikaw ay isang sitting Senate President. Ma-influensya ka sa iyong mga pronouncement. Baka maraming maniwalang tao sa iyo mababawasan o mawawalan ng kredibilidad ang Supreme Court. Yung mga iba na nag-dissenting opinion, normal yun. Kailang mga civilian man sila, hindi naman sila opisyalis sa gobyerno, hindi naman sila Senate President. So, lesser ang kanilang influence. They did it in their personal capacity, private capacity. Etong si Senator Soto, Senate President, pangatlong pinakamataas na opisyal ng bansa, talagang ma-influensya. Kaya, naintindihan ko na kung bakit siya lang ang kinasuhan. Isa pa, ang kanyang lolo, Attorney Vicente Soto, kinasuhan at nakonvict ng indirect contempt sa Supreme Court, laban sa Supreme Court noong 1949. Nako, will history repeat itself? Grabe, no? Ngayon, ayaw niyang pagtuunan ng pansin. O sa inyo, kung ayaw niyang pagtuunan ng pansin, kami, netizens, taong bayan, napapag-usapan dahil napaka weird na ang isang Senate President
lantaran niyang kini-question ang wisdom ng 15 Supreme Court Justices. So, hindi pwedeng pabayaan. Para sa akin, ha? Sa inyo, kung huwag niyong pagtunan ng pansin, go ahead. Pwede. Kaya lang, napapag-usapan lang namin. Okay. Bakit atat na atat si SP Soto sa impeachment complaint labang kay BP Sara? Wala pa nga sa inyo eh. Nag-a-assume na siya na makakaabot sa Senado ang impeachment complaint. Eh, ang mga kongresista mismo ang umaamin na alanganin yung 1/3 congressman na mag-endorso, alanganin. So, bakit pinoproblema ni SP Soto ang impeachment ni BP Sara? Di ba nakakapagtaka? So, makikita mo, personal opinion ko lang ito, I might be wrong. May kinikilingan. Something like that. Ala, sige. May nabasa kong magandang article na sinulat kanina ni Attorney Anthony Lodalvi Vista. It will not succeed yung impeachment ni BP Sara, sabi niya. For 3 reasons. Why? Number 1, ang mga kongresista, tinitimbang nila yung risk ng kanilang political career sa 2028 dahil mahirap na. Hindi na kasing lakas ng suporta sa Kongreso yung impeachment laban kay BP Sara. Nag-iisip ngayon ang mga kongresista. Ay langanin. Pangalawa, masyadong pati ang mga senador, in case na aakyat sa Senado, maraming senador na hindi rin irisgo, hindi isugal ang kanilang political career on 2028. Dahil, number 3, napakalakas ni BP Sara. She is too powerful to impeach. Sabi ng mga foreign news articles na nabasa ko kahapon. Good luck, Senator Soto. Yung atat na atat ka nang ma-impeach si BP Sara, sana manalo kayo sa Senado. Hontiveros, binisita ang mga senior citizens sa Valentine's Day. Sana all. Kaming mga senior citizens sa Mindanao, Senator Risa, bisitahin nyo naman kami. Binisita ni Senator Risa Hontiveros ang mga senior citizens sa Muntinlupa bilang parte ng kanyang selebrasyon ng Valentine's Day. Ayon kay Hontiveros, parte rin ng kanyang pagdiriwang, ng kanyang kaarawan, ang kanyang pangungumusta sa mga senior. Okay. Sabi niya, kayong mga lolo't lola ay ilan sa mga Pilipinong laging inaalala ko. Bilang sukli sa mahabang taon ng pag-aalaga sa amin, kayo naman ang alagaan namin. Malapit kayo sa puso ko, lalo na ngayong malapit na rin ako maging dual citizen, Pilipino at senior citizen. Ano kayang ibinigay? May hawak siyang bulaklak rose? Tanong, makakain ba ng senior citizen yung rose na bulaklak? Sana naman may papel. Anong klaseng papel? Violet, of course. Baka naman orange. Violet. Yung ano bang color ng 1,000? Blue. Blue. Kasi yung violet pala is 100 lang. Nandito, may hawak siya na bulaklak, rose. Ano ba yan? We need cash, not flowers, Madam Reza. Okay. Wala namang masama sa magbisita ng mga senior. Dapat nga, pasalamatan natin si Senator Risa sa kanyang pagbisita. Okay, tingnan natin ang reaksyon ng netizens. 5,100 ang
nag-react. 4,900 ang tumatawa, 33 ang galit, 126 lang ang nag-like. Anong percentage ito? Halos 1% lang ang natutuwa sa ginawa ni Senator Risa. 99% tumatawa. Oh. Ano kaya ito? Tanong lang naman ha. May kinalaman ba sa eleksyon o wala? Ano sa tingin nyo? Nagtatanong lang ako. Kasi, nung pinuna ni BP Sara yung pagsampa ng akbayan ng impeachment complaint laban kay BP. Sabi ni BP, akbayan, namumuliti ka lang yan. Kasi itong si Ontiveros nagsalita na dapat pigilan ang mga Duterte pagbalik sa kapangyarihan, pigilan ang pagiging presidente. Kaya yan, politika lang yan. Anong response ni Senator Risa? Hindi. Sabi na. Nakakatawa. Yung pagsampa ko ng impeachment, wala sa eleksyon ang aking iniisip. Ang iniisip ko lang is transparency, accountability. Madam Risa, puti na po ang aking buhok. I'm older than you. Hindi ako maniwala na yung pagsampa mo ng impeachment kay BP Sara walang kinalaman sa eleksyon. Nagsabi ka na nga gusto mong tumakbong pagka-presidente. Si BP Sara ang number 1 contender. Anong rason? Bakit mo siya sinampahan ng impeachment? Hindi ba para maalis siya sa pwesto? Para mas malaki ang tsansa mong manalo? Ganon lang yun, kasimple. Honorable Ontiveros. So, tanong, ito bang pamimigay ng mga bulaklak sa senior? Kasama na ba ito sa preparasyon sa eleksyon? May napanood akong interview si dating Representative Teddy Bagila sa Cordillera. Sinasabi niya na ang pinakamalakas na kandidato sa amin sa liberal, si Madam Leni. Kailang problema kung tatakbo pa siya o hindi. Ang klaro na may plano sa 2028, sabi ng dating kongresista, ay si Hontiveros at saka si Bam Aquino. Dahil napaka-aktibo nila, mga activities nila, makikita mo, they are preparing. So, connecting the dots. Pasensya na kayo medyo maingay. Nasa kusina ako. Hindi ko teritoryo ito. Nagluluto si Commander. Yun, nagpriprito. So, itong mga ginagawa, baka nagpaparamdam na nandito ako, nagmamahal sa inyo. Sana wag nyo kaming kalimutan pagdating ng panahon. Basta tayo sa comments. Jed Regal, sabi niya, double time, baka sakali. Yes! Dapat lang mag-double time. Valenzuela Eliza, kalooy nimo oy. Kawawa ka naman, sabi. Annalyn Suarez, daming ganap ang aming future president. Yes. Sana nga. Anong klaseng Senate, anong klaseng president? Baka naman purok president. Mr. Chair, maaga pa para sa 2028. Basta kami, BP Sara pa rin kami. Si Joyce, sa mailad lang. Mailad yung maloko. Bamba Delmo, double time PhilHealth Queen at Queen of Insertion. Le Marielle, the demon is working overtime. Jojo Ali, Senior Mailad, no way. Speaking of senior, napansin ko sa mga survey, mga senior, lalo na yung mga diehard Marcos loyalists, marami ang sumusuporta kay Marcos Jr. Senior, I don't know kay Risa. Kay BP Sara, hindi masyadong madami ang senior. Ang madaming supporter ni BP Sara, mga youth. Mga age 30 and below. Nako, sobra 50% ang namimili o voters preference nila si BP Sara.